this cloud that I'm under. Oh, please, won't you tell, darling, where is your heart? This song is from Milbert's Hard to Find Music Library. Whenever we kiss, I worry and wonder. Your lips may be near, but where is your heart? It's a sad thing to realize that you've a heart that never melts. When we kiss, do you close your eyes, pretending that I'm someone else? Oh, you must break the spell, this cloud that I'm under. Oh, please, won't you tell, darling, where is your damdamin ang kasawian. May bukas pa sa iyong buhay. Sisikat din ang iyong araw, at ang landas mo ay mag-iilaw. Sa daigdig ang buhay ay ganyan, mayroong ligaya at lumbay, maghintay at may nakalaang bukas. May bukas ba sa iyong buhay? Tutulungan ka ng Diyos na may lalaw. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan.
Mga igsuon, natapos na ang duha ka libo ka tuig na tagal nga panahon o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo sa kalibutan. Mubanos niini ang usa ka libo ka tuig nga si Kristo mohari uban sa iyang mga katawhan. Aron sa pagsubay sa kamaturan, niini nahimugso ang programa nga The Kingdom of God ug ubos niini ang tulumanon nga consumatum est, natapos ng tanan. Mga igsoon, ingnon ko kamo nga consumatum est, kay natapos naman ang buluhaton sa Dios niining pagkatapos sa ikaduha ka libo ka tuig nga si Kristo, kay kini man ang ikaunom ka libo gikan sa pagkasala ni Adan. Maingon nga ang ikaunom ka libo ka tuig gitapos sa Dios ang iyang mga buhat. Og sa ikapito ka libo ka tuig mipahulay siya. Maingon man usab nga natapos na ang ikaunom ka libo ka tuig ug aniya nakita karon sa ikapito ka libo ka tuig nga niini ang Dios mopahulay usab. Tungod niini gikinahanglan sa tao ang pagpangandam aron sa pagbag-o sa iyang kaugalingon, aron dili na mahibalik ang nahitabo ni Adan nga samtang nagpahulay ang Dios si Adan niadtong panahon na nagpakasala. Karon natukod na ang gingharian sa Dios ug mao kini ang pagasudlan sa mga nakaandam na sa iyang kaugalingon. Mga igsoon, mga higala natong tigpaminaw taga subaybay, may gabi kanatong tanan, una sa tanan sa atong supreme founder ng Kingdom of God, walaing si Malharing Pilimon, undok riyang bonansa nga nagabasi diha sa Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte, ubad sa iyang pamilya, the royal family, kanila sa iyang mga anak na sila si Prince Rocky Riyang Bonanza, sila si Prince Adolfo Riyang Bonanza, sila Sinton, sila Chuton Riyang Bonanza, sila Haring Bunbun Riyang Bonanza, na Inday, na Ay, tanan sa lahat mga apo niya, ilang mga nanay, ilang nanay Ilsa, nanay Carda, nanay Bijing, Riyang Tia, o sila na In. Sa tanan mga kaubanan diha, sa Rizal Shrine, sa Temple, sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, maing gabi kanatong tanan. Ni ato'y diri nagpanandam no atong igsoon diha sa Bohol no si Rina Permindis no Permindis. Kung ako masayop no. Ini si Jimuel Rosalihos Salis, maing gabi sa hari. Maing gabi sa inyong pag subaybay na atong programa. So, sa atong mga kaubanan, gikan sa Region 1, ngadto sa Region 12, Caraga, NCR, sa mga gates, mga kaubanan nato, sa 12 gates, may gabi kanatong tanan. Sa atong mga kaubanan diha, sa mga nagalihok, sa mga matag usa ka probinsya, matang mga provincial leader, may gabi kaninyo. Sa atong mga municipal leader sa tibok Pilipinas, may gabi kanatong tanan. Sa mga barangay leaders nga nanay nagdumala sa ubang mga barangay, may gabi kanatong tanan. Og sa tanan mga resubaybay no,
atong hisgutan katong wala pa pud kaayo makapaminaw nini. Tutok lang mo kay ato yung hinahinayan kining ato nakatunan diha sa kaalam ni Manharing Pilimon Rimbulansa. Nagsubay kita sa iyahang ginasulat, no, kining iyang sulat nga nong mitanghiri, no, nong mitanghiri kini na libro ni adto pang kuan lang 1996, no, 1996 sa July 31, 4,000 books kini himo. Pero kining sulat ani unod ani nahuman niya sulat ni adtong 1975. Dugay nang gisulat niya ni. Nahuman niya adtong 1975 da sa notebook. Iyang gibalhin gipalibro 1996 na. Kining gipang sulat ni mga prophecies dugay na niya sulat niya. Gidikta sa iya sa Ginoo, matod pa niya, gidikta niya. Gisulat niya ni. Pagdikta sa Ginoo, ubay sa unsang oras, adlaw mag sa gabi, inigdikta, paspas ay sulat halos din sa mukaon. Habang gadikta pa ang Dios, sumala sa iyang madungog di sa iyang dalunggan, ginasulat niya. Mo kiniro na buo nga libro. Daghampang wala mahimo, wala pa mahisulod niya ning nong mitanghiri nga iya sulat, daghan pa. Nga ulahin ipang istorya niya, pero mga prophecies dugay na. Per Ligados Mendez. Magandang gabi po, Haring Jerome. Ay, salamat rin na. Diha sa Bohol ni siya, no? Di lang nako makuha insak addressan ni. Pero alam ko dool-dool ni siya sa Talibon, Bohol. Murag diha dapit dool sa Pantalan naman ni sila. Talibon ba to nila o sa to na? Basta nakadunggo niya ang barko from Manila or Mindanao sa una. So, ang gabi niya rin sa tibok ni mong pamilya. Sa tanan ninyo na naminaw niya to ang programa na The Kingdom of God nga kini gikan pod sa atong mahal na hari ang atong kahibalo nga nakaambit og gamay man lang ba gamay lang ato naambitan bahala na mo mogsabot sa ato ang naambit kay matud pa ni Malhari ang kaalam usara ang paghatag. Lahi-lahi lang ang pagdawat pa sa mga tao. Lahi-lahi ba? Dili parehas. Usara parehas ang hatag sa Ginoo, pero ang madawat sa matag usa man lahi-lahi yung kanabang ingon diha nga ang naabsorb sa atong utok. Ay uban nga napaka bright kay may kayong pagka-istorya, may kayong pagkatuhog sa istorya. Sumala sa gihatag Malhari. Napay uban nga na improve pa nila itong wisdom nga gikan Malhari, na improve pa nilang maayo pag-drive ng istorya. Sabi lang kay kanausara man lagi kanan bulong sino. Mamaayo man mo istorya o tamang-tama lang mo istorya, kamo na yung munti ko mo sabot, no? Kay mo man na itong na dawat gikan sa wisdom sa atong Malharing Pilimon Rimbulansa. Mao nga pasalamat pud kita nga nakaparte, no, napartihan po taggamay. Kitang tanan man ani naaman tay buhat. Labi na jud ang mga probinsya leader. Kay una biyang gibutang ni Malhari, una ang mga apostolis. Sunod ang mga propeta. Si Malhari gibutang ana. Unya dun na po mga municipal leader nga personal Malhari gibutang, no? Pero ang uban po na kadto ng mga provincial leader nagbutang sa municipal leader. Emo man ay assignment nato. Unya kami po gitagaan pareha nako. Ang 2016 doon ako duha ka witness sa anak. Isugo ko Malhari. Wala kami rin nakadungog. Wala nakadungog tong uban ang makaubanan sa region. Wala sila kadungog. Ang witness ako to kay 2016 wala man ti okasyon. Human naman to ang birthday to murag Abril man to nako sa dapitan sa balay ni Malhari. So doon ako witness sa istorya Malhari dito sa kuan taga kuan sila sa Bato Santa Rosa si Monsignor. Kauban nga po na si Eugenio Cadiz Jr. o si Gary Kanuog, no? May gabi po din sa inyo hari. Hibalo ko nga nanood mo Prince Gary Kanuog sa Digos o si John Cadiz sa Digos City na Puyo. So sila witness na ito pag istorya ni Malhari matod pa na o Aringer
medyo dugay-dugay naman eh. Tanaw sa isang ulo, medyo puti-puti naman ko. Ito na yung historya lang gamay. No? I-recall na ko, 2016, wala ko kalimot. Sa dugay-dugay naman yung trabaho kay puti-puti naman yung itong buko. Ayaw na kayo pagsigi upang massage. Wala ko pondangag massage. Ingon lang, ayaw kayo pagsigi o massage. Ako magibantayan dyan yung istorya. Kung sa'yo tinor siya yung istorya. Ayaw lang na kayo pagsigi o massage. Ang imong buhaton, suruyon mo ang tanan mga leader sa imong region, mga katawhan, mga kinsakpan, suruya. Kadtong mga willing mo tuon sa massage, tuduig massage. Preaching, muna yung giingon sa preaching. Wala pa man tong orientation sa deuterium kay 16 pa man to, Abril. Unya ang atong deuterium na dugay na tong iplano na pero nagasugutas October naman 2017. Anang July ginihini na tong process. Santo final 2017 October 14 dito nagasugod nga kita gipa-orienta sa matag barangay kung nainumdum na. So ang sugo sa kuan man hari suruya ang mga katao, mga leader sa imong region. Suruya ang mga katawhan, suruya. Nya preaching o pagtudlo sa massage. Karon kinadugangan naman ta ning kadtong kuan pod, lahi na pod nitong sugo ng 2018 siya matud pa niya. Unahan ninyong suroy, unahan ninyong pebalo ang mga kabos. Kinhanglan masayod sila mahitungod aning deuterium nga mahimo silang beneficiaries. So munay daghang wala kahibalo ana. Bisag ako kanang uban po na itong mga igsunan, doon na po si Derek, si Malhari nga sugo dito nga wala po kadungog. Laylahin man gud ato ang sugo Malhari. Parehas na pero laylahi ba pagka-instruction. Usaran tumong laylahi lang pagka-instruction ako. Kaya ako giinon man gud dito nga ako ay pagisigi og massage. Wala ko pandanga. So massage ako panagsa kay aron kita di man pumudagan ang sakyanan kung walay gasolina. Yun na. So thank you sa watching her from Sultan Kudrat. Good evening Apostle King Jerome Igutom, Joshua Mariscal. Oy may gabi Joshua Mariscal. Ako kung nakita na taan eh. So daghan na magutan nga kaila sa mga naong basay di lang nato may nunduman dahil ang mga pangalan ng apelyido kay sayan tawagay Hari Reyna Ramangod. Muna nga parandam na mo din sa itong live Facebook para ma-greet mo nako, no? Nya kini pod human ani ikuan po ni siya balhin na po sa YouTube channel kay King Jerome Jesus Piligutom at ay diya kanang YouTube channel na diha na kuan po nato may survival. So salamat sa inyong paminaw, pagtan-aw sa tibok nyong banay diha sa Sultan Kudarat. Kumusta mo tanan diha? May gabi sa inyo tanan. So bago ka na diskutan gud nako ni kay matag-usan nato na mga sugo. Nay sugo nga karang gusto malari mo sugo kuan dili ingon nga nay pirmahang papel. Wala urgent. Uban pod pinagigdamgo sugo damgo. Personal sugo. Ingon ana. So buhaton na nato putol sa to makaya. Dili nato ipang kuan sa mga tawo nga muna. Ato po ipabalo kay ang uban gud nganong istorya po nako ni basin wa pud kay balo ang ubang mataw kita tanang gitagan tagkatungod ni Malhari. Walang i-announce si Malhari sa kadaghanan tao nga muna si akong gisugo muna mo to wala. Kay usahay ko may istorya Malhari personal sa kwarto ana istorya. Pasudlong kasi ang kwarto istorya mo na sige buhatan na ninyo. Muna so usahay pod mo istorya sa daghang tao instruction wana centralize ang instruction. Napoy individual instruction niya. Ingon ana. So buhaton nato sumala sa iyang isugo nato. Namon to isugo mo nako karon nga siguro kung wala po ta aning ma-lockdown dili po ko siguro kasugod po aning makulit lang ang connection namo gakamang sige lang hari mo kusog ra lagi na phone ang inyong kanda basin ang signal lang diha sa inyo sa Sultan Kudarat mo kusog ra na phone. So daghan man tang isugo kun ani kalay-lahi naman og instruction og sa unsang pagi tanan man tani na mga gimbuhaton dili man akura dili sila ra mo nga tungod sa pandemic na lockdown ta dili ta kasurug-surug layo mo na nabuo ni dugay na namo ning hinagplanuhan ni Prince Jupit kining atong programa pero karon na ning bag-o lang dumo siguro pang kuana ni siguro namo pang
5 days, pang 6 days na ba? Kining atong ano. Kaya wa may pili sa oras god. Wa man tay oras nga gibasihan basta usahay buntag, usay udto, usay hapon kung medyo linaw ang panahon, usay gabi, no? Gabi mo na nga wala ni siya oras kung unsa oras basta mo tungal mi diha kalit sa live, no, sa atong Facebook page. Mo kana mga igsoon. So sa tanan punuan ako mabanggit, ade pasensya ra pod mo. Lang mabasa po na ako diri, di ako na pumanggiton katong mga kaigsuonan nato. O di ato sa kuan sa Paradise Paghiusa sa Esperanza, no. May gabi sin tanan sa mga PPI na mga igsoon. O diha sa Tagum City nila ni Engineer Bishop Alfredo Idusma, murag nakabati ko, murag nag-celebrate siya birthday kahapon ba to, isang adlaw ba to. O alam mi ka great kay murag late magud ako ang paano sa ni signal. O ni Rina Florencia Idusma yang asawa. O engineer po na gihapon si Rina. Do tag iya ng school massage, no, sa Philippine New Life Therapeutic Massage na namatagpuan sa Tagum sa Mabini Street, Tagum City, no. So katong mga willing nga mo eskwela pohon, pahibalon lang mo sa ko kay ato ro po mong endorso, ipaila lang po mo nako dito ni Engineer Idusma. Kung na mga scholarship di makaabil ta dito, no. Itong willing tudlog sa kay mo, sa pumutudlong mo sa sumala sa gisugon malahari. Pangkuan ka ng nga doon lecture gamay, unya demo pod gamay, maka panginabuhi gamay katong sa school god connected na rin to sa dagi connected da after mong graduation doon na dayo gitawag og examination for NC2 National Certificate 2, no, na dito ato maka-provide tag certificate pero ang tawag na CBT, no, company based training lang, pero qualified na ta mag anak buhay parte sa massage katong willing magtuon og massage nga gusto mag-massage, no. Atong mga dinhi sa gisakpan nato sa Davao Region, Davao City, sa mga duol lugar di balon lang mo sa ako. Kanang gusto magtuon og massage kay atong tudluan og massage, no. Kana bang makaluag-luag na ta kay karon murag di pa man ta basta-basta makakuan kay murag na pa manggutay mga protocol nga ginasunod, no. Gisunod na itong protocol sa gobyerno, hindi po ta pa kasupak, no, muna yun ana. So text lang mo, tawag kung makuha mo sa una or mag-post lang mo sa magkuha lang mo sa Facebook para makakuha na ito itong interesado nga mo tuon sa massage. So karon ato man hisigutan ito na aging mga adlaw doon na yung mga topic nga medyo ni aksyon mura ba o nagbalik istorya may sigutan maguna dito kay nagkunik-kunik maguning libro nga gisulat mo na kunik-kunik mga istorya. Muna ang pabanti ko patras kung sa mga topic sumala na po sa kumanunaan nga nindot i-topic sa panahon nato karon. Mana ingon ana daghan ning topic ako lang ginihinay o pahibalo nga muna ato ang kining libro ni malari akong ipasundayon yung libro ni malari nga muna utok sa atong magtutudlo na iyang gi-share sa ato, no, iyang gi-share madugay na kay ining gisulat niya, dugay na ay alam mo katingalang na inang gawas karon nga murag kapareha sa ato kay nakakuha na po na sila ni kay dugay na mo guning programa po sa radyo sa ubang lugar, sige man po nigi broadcast radyo unya na po nagsige post sa Facebook, nabasa sa uban natong mga kaigsunan nga willing po mo gamit sa kaalam ni Malhari, kaya lang wala sila magpaila nga kauban sa kingdom kay lahi man to silang grupo. So ingon ana may laman nato ng kauban sa grupo kay ang atong preaching topic sa Kingdom of God man, no, sa Kingdom of God man. Kini atong programa sa Kingdom of God wala man tay ginaano nga unsa mga sikta, unsa dihay mga grupo, kundi ang tanan kinahanglan man naghiusa. Kay mabot panahon ako rin hisgutan ang kaguliyang o kasamok o kagubot sa mga tinuhan ato nang itapik pohon basin pohon ugma, no, basin pohon ugma ato nang itapik pohon. So karon ang atong topic nagauluhan kini og ang pagkaulipon sa mga Pilipino, no.
ang pagkaulipon sa mga Pilipino. Ang kanhing Israel sa iyang pagkapinili sa Dios nahiagom sa daghang mga pagsulay o pagantos apan bisan pa ni adtong mga pagsulay nga nakita gayud sa mga tao ang palibot o kasikbit niya nga mga kanasuran wala gayud motuo nga ang pag-antos sa Israel pagbuot day kadto sa Dios. Ang mapait gayud nga palandungon mao ang pagkaulipon sa mga Israelihanon dito sa Ehipto. Milungtad ang ilang pagkaulipon sulod sa 430 ka tuig hangtod nga gipagawas sila sa Dios pinaagi ni Moses ug gipabalik sila sa yutang saad. Mipuyo ang mga Israelihanon didto sa yuta nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Didto ang tibok Israel gimanduan sa mga maghuhukom. Milungtad kini sa dugay mga panahon hangtod nga napulihan sa pamunuan nga gimanduan sa mga hari sugod ni Saul ngadto kang David og hangtod ni Salomon. Sa panahon ni Salomon, didto natukod ang templo nga maoy gitawag nga balay sa Dios. Didto sa templo milingkod ang hari sa Israel. Apan sa nakasala si Solomon, nabahin ang Israel sa duha. Ang usa gitawag kining Huda og didto sa Huda milingkod ang mga hari, ang usa sunod sa usa. Hangtod nga ang katapusang hari nga si Sidekias nabihag ni Nabucodonosor o gidala sa Babylonia ni adtong tuig 607 BC. Tungod sa pagkabihag ni Haring Sidekias, ang Jerusalem karon ubos na sa pagmando ni Haring Nabucodonosor sa Babylonia. Miabot ang panahon nga napukan ang Babylonia batok sa Medo-Persia ug didto mihari si Ciro ug si Dario. Niining tungura si Ciro nagasulat sa sugo nga ipatukod pag-usab ang nagunob nga Jerusalem. Nahugno usab ang Medo-Persia batok sa Gresya. Sa samang higayon sa Babylonia o Medo-Persia ang Israel ubos sa kamanduan sa Gresya. Sa pagabot sa panahon sa pagkaparot sa Gresya batok sa Roma, giharian sa Roma ang tibok kalibutan hangtod sa tuig 476 AD. Ubos sa kamanduan sa Roma, ang Huda giharian kini kang Herodes Magno nga niini sa negatibo 4. Diin natawo si Jesucristo sa nagpanuigon siya si Jesucristo sa katluan katuig sa 30 katuig ang edad. Nagsugod siya sa pamantala sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Daghang mga Hudyo nga wala motuo kaniya. Busa iyang gikuha ang gingharian sa Dios o gihatag didto sa usa ka nasod nga namunga sa Kristohanong pagtuo. Aron ang nasod nga gihatagan sa gingharian sa Dios mahimong Kristiyanos nga nasod niadtong tuig 1523 o 1523 kay ang sukod nga mobalik ang kasaysayan sa gingharian sa Dios tapos nahanaw kini sa Jerusalem. Mauman ang 1523 nga maoy ka 2520 katuig gikan sa 997. Karon
Ang nasod nga gibalhinan sa gingharian sa Dios kinahanglan usab nga maulipon sama sa pagkaulipon sa mga Israelihanon. Ang pagkaulipon niini dili gayud mulapas sa nahaunang tuig sa usa ka libo ka tuig nga si Kristo mohari sa kalibutan. Ang unang tuig sa paghari ni Kristo mao gayud ang Hulyo 27, 1997, July 27, 1997. Kay ang katapusang tuig sa ikaduha ka libo ka tuig ni Kristo mao man ang 1996 or 1996. Kay ang sinugdan tuig sa pag-isip sa mga tuig ni Kristo adto man magsugod sa negatibo 4. Sa wala pa ang unang tuig nga positibo nga mauna ang mga tuig nato karon. Sa dili pa matapos ang ikaduha ka libo ka tuig ni Kristo, kinahanglan nga ang nasod nga pinili ug ang mga tao nga nagpuyo o nanagpuyo niini dili ulipon sa laing nasod. Tungod kay inigsugod ni Kristo sa iyang paghari, wala na ang mga tao nga ulipon dinhi sa nasod nga pinili sa Dios. Sa laktod nga pagkasulti, ang tuig 1995 gawas no na ang mga tao nga pinili sa Ginoo. Atong mahinumduman nga niadtong tuig 1992 dito'y balaod nga gipahingunahan ni Senador Wilberto Tanyada o Senador Wilberto Tanyada. Milusot ang maong balaod nun, busa na hukman nga papahawaon ang mga base militar sa mga Amerikano didto sa Subic Naval Base sa Olongapo City ug ang Clark Air Base sa Angeles City. Ipabalhin apan gihatagan pa ang mga Amerikano og 3 ka tuig, no? Nga lugway aron sa paghakot sa ilang mga batbutang ngadto sa dapit nga ilang balhinan o kini natuman nga mawala ang mga Amerikano sa tuig 1995. Tungod nini nahimong gawasno na ang mga Pilipino espiritual o material. Nahimong gawasno na ang Pilipinas sa material kay wala nay laing nasod nga magabuot sa tibuok nasod sa Pilipinas. Nahimong gawasnon usab ang Pilipino bahin sa espiritual kay sama gayud sa Israel nga nakagawas sa pagkaulipon tapos ang 430 ka tuig. Ang Pilipinas tapos sa 430 ka tuig gikan sa 15,065 o 1565 gawas no na ang pagkaulipon sa tuig 1995. Kung atong isipon pagbalik ang 430 ka tuig gikan sa 1995 ang tubag mao ang 1565 o 15,065. Busa kinahanglan gayod nga maulipon ang mga Pilipino ba sugod gayod sa tuig 15,065. Kay plano man kato sa Dios. Mao kini ang kamatuoran nga makahatag sa ato og kagawasan. Kinahanglan nga mas hayog gayud niini ang tanang Pilipino nga ang pagkaulipon sa tibuok Pilipinas plano gayud sa atong Ginoo. Ang kamatuoran ngano nga naulipon ang mga Pilipino sulod sa 430 ka tuig. Mamahimo kini nga paagi aron ang atong kasuko o kaaligot-got ngadto sa mga Kastila mahanaw na.
Kay ang mga Kastila gihimo lamang sila sa Ginoo nga mga kahimanan aron matuman ang iyang plano subay sa balaang kasulatan. Kung ang mga Pilipino magpadayon pa ang ilang kasuko sa mga Kastila hangtod sa kamahanturan, maski nakahitabo na, bisan nakahitabo na sila, nahibalo na sila sa mga hinungdan. Mamahimo sab nga magpadayon ang dili nila pagtuman sa mga kasuguan sa Dios. Kay ang gibuhat sa mga Kastila ngadto sa mga Pilipino, pagbuot man kadto sa Dios. Pagbuot kadto sa Dios mga igsoon. Kay pagbuot man sa Dios nga ang tibok nasod sa Pilipinas mahimong Kristiyanos, kay ang gingharian sa Dios igahatag man sa usa ka nasod nga kinahanglan mamunga sa Kristohanon nga pagtuo sumala sa sukod sa 2520 ka tuig nga maisip nato sumala sa balaang kasulatan gikan sa 997 BC. Tungod niini nagmadali ang Dios nga makaplagan sa mga Kastila ang usa ka nasod niadtong tuig 1521 aron kini mamahimong Kristiyano sa tuig 1523 aron matuman ang sukod sa pagbalik gayud sa kasaysayan sa gingharian sa Dios nga nahitabo didto sa Jerusalem sa Israel. Mao kadto ang sulat ni Malahari mahitungod sa pagkaulipon sa mga Pilipino sa laing pasod. Atong gamay i-say-say gamay. Sa unsang paagi man kita naulipon sa mga Kastila sulod sa 430 ka tuig. Kay kining 430 ka tuig gud didto man nagibase sa mga Israelitas nga naulipon sila didto sa Ehipto. Kaya sugilanon gud ani mga igsoon, mga higala na taga-paminaw o taga-subaybay o nagtan-aw karon. Doon na may dakong gutom dito gud sa Kanaan. Unya kadto sila si Jacob. Si Jacob og ang iyang banay tun 12 na makaanak, kay ang anak ni Jacob 12 man ug usa nga babae ka 13 sila tanan. Unya bisugo ni Jacob ang iyang mga anak nga kuan ba kanang pakaunon ang mga mga hayop nila, mga karnero, baka, kanding, daghang dato kay sila sa mga hayop sa unang panahon, sa panahon nila dito. Kay dagko kay mga lawak na yuta, malawak ang yuta niya. Dato kay sila sa mga mga alagang hayop. Unya kay taas manghulaw adto mo to nga sige sila pa sib nagkaabot sa lain-lain lugar na lagyo na sila kabutan kay panon man bulog man sa mga hayop inampakan dito pa sib tapos painom mo nila tubig dito sa suba. No, ingon ana, hando nagkalayo sila nagkasige sila pagkaon kada adlaw magbalon do sila masinina pagkaon kay ang ilang mga hayop mga matay man kadto kay mga ang ug dili makakaon ug dili makainom tungod kay taas ang hula. In short, nahitabo ni adtong panahon nga kadto si Jose nga usa sa igsuon sa mga anak ni Jacob nga nakita nila nga murag sa ilang pananaw pinangga ni Jacob kay doon na siya bagong sinina ato nga kulor-kulor ang ihang sanina. May iskutan po nato na sa lain topic nga nung kulor-kulor ang sanina ni Jose nga anak ni Jacob. So sa maling istorya ila tong gihulog sa sa gahong kanabang lawom nga naibuhok nga lawom nito gahong ibsud dito kay ilang nakita nga murag nagpaibog ba nahambog na silang hunahuna sa mga igsuon ni Jacob ay igsuon ni Jose kay si Jose nagpaibog man siya bagong salina.
sa dihang nilabay katong mga mo kini sugilano no ngano nga naabot sila Ehipto. Pag abot dito sa mga tao ni Paraon, kay katong mga sakop ni Paraon, mamalito sila bisan unsang klase nga baligya, hayop, karniro, baka, kanding, pati tawo ug ibaligya ilang pamaliton. Sa maling istorya, ilang ibaligya si Jose dito sa mga tao ni Paraon. Gidala nila sa Ehipto si Jose. Unya, pag uli nila, gipangita ni Jacob. Gipangita ni Jacob si Jose. Asa si Jose? Ipinalangga to ni Jacob. Si Jose, pinalangga. Munang iyang gipangita, asa man si Jose. Ang ilang gidala nila ni Huda, nila ni Simeon, kinsa pa tong mga anak na nga mo'y nagkuha na to, gidala tong sanina. No? Sanina nga, gigisi-gisi na, ilang giliminisan og dugo sa hayop. Ilang gipaibla dito ni Jacob nga patay na si Jose, gikaon sa hayop. Nihilak si Jacob. Iya gudong pinalangga si Jose. So mo to ilang pagkuan, mo to ilang explanation. Sa ligid ng mga panahon kay taas pa man yung hulaw, niabot ang dakong gutom dito sa Kanaan. Karon kay dako mang bulog sa pamilya ni Jacob, kay nagkadako naman iyang banay, kay ang mga anak ni Jacob nagkapamilya. So nagkadako dakong gutom pud sa Kanaan. Kay daghan man sila mga kulang man lang mga supplies pagkaon nilang uma. So gisugo karon ni Jacob ang iyang mga anak didto sa Ehipto, kay nabatian nila nga ang Ehipto daghang pagkaon, kay duol magsuba dito aman sila maapektuhi sa hulaw tungod kay na sila kaugalingon nga suba. So wala sila maapektuhi sa gutom. Naabot sila dito mga anak ni Jacob. Unya wala na sila kailan ni Jose nga ilang igsuon. Kaya ang hitsura ni Jose kaparehas naman sa mga Ehiptohano, mga Egyptian. Ang suot niya parehas na sa Egyptian. Gihimo man day si Jose dito uguan kanang gobernador ni Paraon. Kay nakita man ni Paraon nga butan man day nga tao si Jose, butan. Nang gihimo niyang gobernador. No, taas man ang istorya ng kabahin ni Jose, pero ato na i-short dito ni Jose nga nahimo siyang gobernador. Unya siya day gisaligan niadtong uma. Pare pa sa panahon na to karon kanang usa nang sa uma karon DNR. Ana ba? Siya gisaligan dito, no? Siya gisaligan kay nakita ni Paraon tungod ni adtong ihang damgo ni Paraon nga si Jose ang nakahatag og husay sa iyang damgo, no? Ang damgo gud ingon ani sa ako na hinumduman nga nagdamgo ang Paraon nga dunay nauna man siguro tong baka, dunay mga matatambok nga baka o mga niwa nga baka. 7 ka niwa nga baka o 7 ka matambok nga baka. Unya katong tambok nga baka gikaon sa mga niwang nga baka. Pagkaon sa niwang nga baka, ang mga bakang niwang wa man nanambok, niwang sa gihapon. Nabalisa ang haring Paraon. Kaya wa may mahubad sa ihang mga manalagna, mga salamangkiro niya, wa man to hubad ang ihang damgo. So pagkasunod na pumhigayon, nagdamgo na po ang haring Paraon. Ang damgo niya dunay mga uhay, no, mga uhay nga matambok og dunay mga niwang, 7 gihapon. Ang tambok ikaw na po sa niwang. Karon kay ang niwang wa man mo tambok, niwang man gihapon. Samot nagkabalisa ang hari Paraon. Kay wa siya kay balog unsay kahulugan sa iyang damgo. Bisan iha mga manalagna sa lamengkiro, wala makontento ang haring Paraon sa ilang hubad sa damgo sa hari. Karon kay nabilanggo man to si Jose God, no? Atong hisgutan po ngano nabilanggo man si Jose.
Kaya dito man nagkagusto man atong anak ni asawa ni Paraon katong reyna. Nagkagusto kay tagalimpyo saligan mo gusto ni Paraon gibutan man gud. So pa siya mahimong gobernador mo nang hiatras tagamay sa istorya. So wala pa siya mahimong gobernador, tagalimpyo siya sa kwarto sa balay sa hari. Kwarto sa hari tagalimpyo sus kay nagkagusto man tong asawa sa Paraon. Unya dili lagi gusto si Jose, butan man to si Jose. Ang gibuhat sa asawa sa Paraon kay gigisi man ihang sanina, singgit ni siya layog siya ni Jose. Moto nga si Jose gipadakop ni Paraon, gipabilanggo. No, mo na hinungdan ngano na bilanggo si Jose. Pagka bilanggo dito din si doon na po'y mga daghang bilanggo. Usa sa mga bilanggo dito magbubuhat og tinapay o magbubuhat og alak ilimnon sa hari. Dito ngano na discover siya Jose tungod pud sa mga damgo ni adtong duha nga maghilim og tinapay o titimpla o maghilim og alak, magtalagay ni Paraon. Karon nagdamgo tong maghilim og tinapay. Matud pa na nagdamgo ko nga tulo ka tinapay ba to yung giingon tulo ka tinapay. Ana tulo niya. Nakita man niya nga dihay uwak. Ulo man sa tao ikaon gituktok man sa uwak ang mata, ang nawong sa tao gituktok. Ibitay. Gihubad to ni Jose. Ingon si Jose, gikan karon tulo ka adlaw. Muanhi ang hari, sundalo sa hari. Kuhaon ka, pagawson ka, bitayon ka o kanon ka sa mga uwak. Karon kay natuman man na. Natuman man tulo ka adlaw. Nahitabo man na. Ang saksi kadtong magtitiing og alak. Karon kadtong magtitiing og alak, nagdamgo pud siya. Ang damgo niya di lang kay nako matuhog to pero ako lang ikuan ako nang ipag-utro explain basta ang damgo sa magtatagay og alak nga doon na siya pan nga tulo ka ang meaning siya na damgo tulo ka adlaw kuhaon siya sa hari og hiamon po siya magtatagay karon kay natuman man na natuman tulo ka adlaw dito na siya sa balay sa hari siya taga tiing og alak sa hari sa panahon ta karon gitawag na siya bartender pero dito magtitiing og ilimnon magtatagay maghihimo siya ka alak natuman man na pero si Jose na pabilin sa bilangguan sabi niya siya atong magtitiing tagay kung naana ka sa palasyo asultihin niya ang hari marag ana ang istorya ba nagpabilin sa ay kung kalimti ana si Jose kaya nabilanggo nang siya wala siya kagawas kay siya ngilam siya ng layog asawa pa sa hari moto nga sa nabalisa na tong hari siya damgo atong balikan tong damgo sa hari nga nabalisa siya kay wala nakatagna iyang mga manlagna o iyang salamangkir wala nakahubad sa damgo ni Hari Paraon karon ni istorya dito magtitiing Senior Hari dito sa bilangguan usa ka Hudyo nga nabilanggo kauban sa bilangguan iyang gihubad tong damgo adtong magtitinapay og akong damgo na tinuod man damgo nga karon saksi man ko hantod naa man ko diri sa imong tagatagay og alak na tinuod man mo tong gipatawag dayon si Jose gipakuha sa imong sundalo gipagupitan ipapaligo gipasuotan og bisti nga taas mura na siya og Egyptian gipatawag dito sa hari niya tubang si Sari gisaysay Sari ang damgo pag saysay Sari gitagag hulugan ni Jose matod pa ni Jose nga naimong damgo Senior Hari gikan karon 7 ka tuig gikan karon dagaya ang abot sa atong uma sa imong mga uma dagaya ang abot 7 ka tuig na 7 ka tuwa na kay masudlan nga budiga kay dagaya pag human sa 7 ka tuig nga dagaya mubanos din ang laing 7 ka tuig nga kagutom dakong kagutom kay taas ang hulaw ingon din si nakontinto man ang hari Paraon ingon din si Paraon gikan karon ikaw na ang magdumala mamahala ni anang farm uma kay dako makay uma ang kuan
dako kay kuma ang paraon sa Ehipto. Unya siya na nagdumala, nagpahimo sa daghang mga budiga na tinuod 7 ka tuig, sige sila gaani, daghang kay silang mga pagkaon, gatigom sila, giandaman nila katong 7 ka tuig nga hulaw, sumala sa damo sa hari nga gihubad ni Jose nga anak ni Jacob. Atong balikan tong istorya, ang mga anak ni Jacob, gisugo ni Jacob paingon sa Ehipto aron mo palit og pagkaon, no, aron mo palit og pagkaon. Og didto kay matag-usan lang ka anak, ang upulo ra ka anak to nakakuyo kay wala na si Jose, matod pa patay na. Unya si Benjamin kinamanghuran nga anak ni Jacob, bata pa man, so wala pa kuyuga, katurang mga hamtong edad, pulo sila. Nagdala sila og kung sa ilang ikargahan, kanang kamil man siguro sa una ilang kargahan, kabayo ba, baka, nagdala sila. Sa ato padaghan kay ilang karga, ug mahimo dahil sila dala. So na si Miljoy, maayong gabi hari, watching from Iligan City. Ay salamat sa imo Miljoy, sa inyong pagtanaw, sa imong mga pamilya. So didto niabot sila. Karon pag abot nila sa Ehipto, tungod kumo kay si Jose may namahala, siya may gobernador, di saligan sa hari, siya di atubag dito, nakailas siya sa mga igsuon, nakailas sa tanan niya mga igsuon. Unya sila, wala kaila ka Jose, kay Egyptian naman si Jose, Egyptian naman ang iyang suot, wala sila kaila. Nangutanan ni Jose, di ba 12 man mo ka magsuon, asa man yung igsuon nga duha? Ang tubag sa mga igsuon ni Huda, la Simeon, kinsa pa to sila si Sakar, sa Bulon. Ingon din sila nga, ang usa patay na, ang usa bata pa, mo manggani, pero wala magpalata si Kuan, wala magpalata si Jose. Gintirti mo siya, gipakaon kay nalipay kay Jose. Sa kalipay na gipakaon niya, mitago ni sulusi sa kwarto, nihilak siya, siyagit siya sa hilak. Wala kanuwi ang mga igsuon. Ganun pa man, parayo sa istorya, nakapalit sila pagkaon. Nakapalit sila para lang pagkaon. Pag abot nila sa Kanaan, natingala ang mga igsuon ni Jose. Ngano nga ang bahandi nilang dala, naghihapon sila mga supot, silang mga sako, na dito gibalik og sulod. Wa sila nasayod nga naa dito og bahandi nga ilang bayad, murag nahulog uway bayad, gipadala magbalik. Pag abot nila sa Kanaan, ingon si Jacob, kaya hindi kita man lang ang kwarta, wala ang ilang salapi, wa man dawata. Ingon si Jacob, tipigin ninyo ng salapi nga inyong gibayad nga gibalik. Pagbalik nyo dito, inipalit yung utong pagkaon, doblihan na yung bayad, apil ng unang bayad. So tungod kay gutom lagi, nahurot man jud ilang pagkaon. Mahurot man kay daghan man sila nga mga dako man banay ni Jacob. Nibalik na pud sila dito. Pagbalik, ilang gihatag tong bayad. Yatag. Una ni palit na po sila panibago, gipakaon na po sila ni Jose. E nalipay si Jose siya mga iso, pero wa siya magpaila. Ang gihimo ni Jose, aron makita ang igsuon, kaya duha man sila ka magsuon god, si Jose ug si Benjamin. No? Jose Benjamin, atong 5 pod, anak pod ni Leah, Raquel, kay ang duha, anak ni Leah, ay Raquel, kung di ko nasayop, katong 7, kang 5 kang Kuan, kang Raquel. Nya doon na po duha kang Bilha o kang Silpa, manundusin na Kuan tanan, laki, ika-3 itong babae. Ingon dayon si Jacob, si Jose, sa ikaduhang hugna nilang pagpalit, tagaan gyapon silang palit, gidawat ang bayan. Karon, sabi ni Jose, wa siya magpahalata si Jose. Kay unsi man kamo, kay watay naman ka ang usa, kinahanglan dalhon ninyo ang inyong kamanghuran. Kinahanglan unsi mo rin balik, kay dili mo nadala ang usa, ninyo kay igsuon, nga gingalan ninyo si Benjamin, dili na mo makapalit diri pagkaon. Mo to isaad, mo to nga pag-ulit nila sa Kanaan, dala-dalang pagkaon, ilang gibalita dito kay Jacob nga ingon ang ingon tong gobernador dito sa Kanaan sa paraon
nga si Jose dito sa Ehipto nga dili na sila mohatag og pagkaon kung mapalit kita kung dili madala si Benjamin. Ingon si Jacob, dili unta mosugot si Jacob ngano siya patay na ang usa niya kay igsuon, unya siya mawala pa si Benjamin, mamatay ako pag mawala si Benjamin. Mo to ingon si Jacob, nakidi man jud mulakaw sila si Huda, di man jud sila maadto Ehipto kung dili man dala si Benjamin. Ingon si Huda, kung dili nimo ipadala si Benjamin, dili mi mo ngadto mamalit og pagkaon, kay dili na mo baligya tong gobernador kung dili nimo madala si Benjamin. Moto nga hisaad si Huda nga bugti sa akong pamilya kung di na ako may balik nga buhi si Benjamin, bugti ang pamilya ni Huda. Moto'y panagsaan nila aron lang madala si Benjamin, aron makapalit sila kay layo man gud ang Kanaan ug ang kuan, ang Ehipto. Lakaw ra pila ka adlaw siguro tong lakawan. Muna nga gitugutan pag abot dito hasta lipay ni Jose pero wala magpakita si Jose, gatago sa kwarto, iyang ipakaon na yung magsuon. Kay gihingan lang mo to niya mga igsoon ng mga tiktik, mga tiktik, mga kuan ba kana mga bakakon. Kay ingon mo sila nga patay ng usa, ang usa bata pa na yun lang ilan ni Jose mga bakakon kay wa man matay kay ilang kung ibalik ka. Sa dihang na humanag pangaon niya mga igsoon, yan din gigawas tong deed of seal. Deed of seal sa una bisag tawo. Deed of seal. Dili karon lang ng deed of seal, sa una na ay deed of seal. Pirmado. Gibaligya di Jose, hilak sila Huda kay kuan. Hilak nangay pasay luhod sila, nangay pasaylo. So natuman tong damgo dito ni Jose, no, kung atong balikan do na mo damgo ti Jose sa wala pa to nahitabo nga nabot si Jose sa Ehipto. Nga ang napulo og usa ka bituon mi duko sa usa ka bituon, mga dasang bigay man to yan, sabot man lang nga si Jose yukbo dito natuman na yukbo ang 11 ka mga bituon. Nya do na po siya damgo nga hangtod ang bulan ug adlaw mo yukbo kaniya. Ihingon po si Jacob, bot pasabot nimo Jose, hangtod ako imong amahan mo muluhod kanimo, kay damgo magud ko. So natuman adtong panahon na niyukbo sila kang Jose nga ang ila din gitambog dito sa gibalhog dito sa buho sa tabay nga way tubig nga mo'y gibiligyan lang dito sa Ehipto na himong gobernador ug mo'y nakatabang. Hangtod gikan anto ingon ni Jose, inigbalik niyo diri, dalhan ninyo ang atong amahan kay nagpaila naman si Jose. Wa man magdumot si Jose, wa man masuko. Moto nga gidala kinatibok ang banay tanan nas tahayog gipadlan ni Jose. Gipadala kay mga matay man to sa Kanaan kay init man kay tas manghulaw. So gipadala tanan dala banay niya. Doon na pati istorya dito nga ato lang itats kamay, samtang nagalakaw sila padulong sa Ehipto, dito namatay si Leah nga mo dito ba to si Leah ba to? Sige lang ato lang ikuan po. Unya dito na sila kapuyo. Pagpuyo dito nila sa mga Israelitas gikan sa Kanaan, dito nagasugod ang ulipon. Muna hinungdan nganong naulipon ang mga Israelitanhon dito sa Ehipto. Mo hinungdan tungod sa taas nga hulaw, taas nga gutom, ug dito ang balay ni Jacob nagasugod og puyo, dili sila dito amo. Pagpuyo nila sa Ehipto, dili sila amo. Nagtrabaho sila, nag-uma. Ang amo nito si Jose, kay gobernador man si Jose. Siya may nagdumala. Pero ulipon ang iyang banay, kabanay ni Jacob. Ulipon sila to, nagtrabaho sila. Kana makita bitaw nato sa sini, ingon-ingon anak. Kay gasubay mo na sa Bible paghimo anang script anang sini. No? Makita ninyo, ingon-ingon anak. Kay lang shortcut ng ubang istorya to. Sumunay na hitabo 430 sila katuig hangtod nga miabot si Moses. Si Moses dili Egyptian. Ang inahan ni Moses mga Israelitas ang gilikanan ni Moses. Ngano nahimo siya Egyptian o Ehiptohanon tungod kay niadtong panahon na sugo
ang haring paraon ipapatay ang mga bag-o na tao nga mga lalaki. Kaya dili gusto ang paraon nga mudaghan ang mga lalaki nga mga Israelitas. Gusto ng mga babae na mudaghan. Aron dili ba sana dili mudako ang banay nga mga lalaki mudaghan ang mga lalaki mga babae ray padaghanon. Moto sa utok ni paraon. Karon kay gitugot gitagaan man pud og hunahuna ang inahan ni Moses. Iyang gipaano dito sa suba isud sa basket na makita na to sa sini mo ingon-ingon ana. Gipalutaw dito. Unya iya putong ituyo kay dito man sa ubos ang anak sa paraon nga babae naligo sa suba. Pagpulutaw gibantayan sa inahan ni Moses. May para si Moses dito sa basket. Gibantayan niya ang nagkuha kadto mang anak ni paraon nga babae. Anak igsuon mga anak, no? Anak ni paraon. Kaya nipuli naman itong pagkatigulang sa paraong hari paraon, nipuli na po itong anak ni paraon. Ingon anak. So, igsuon na po. Gabantay dito, ang gaalaga sa anak, nga mao si Moses, mao ka itong anak ni paraon. Hanto din ako. Pero, nahibalo sila nga, itago man to sa anak ni paraon. Wa sila kahibalo, ang mga Egyptian, nga kadto si Moses, kuan dito, anang Israelitas, mga kabanay ni Jacob. Pagkadako na ni Moses, gitagaan si Moses og sugo sa Dios nga iyang luwason ang mga Israelitas. Pagawson. Insakto, ika-430 tuig, migawas sila sa Ehipto. Naglakaw ra sila. Naglakaw. Hangtod man niabot sila sa taas pa kang istorya do kung balikan to sa taas kang istorya daghan pang ipadala nga mga silot kay di man mosugot pud si paraon daghang silot ang ipadala sa Dios mo na mga istorya daghang padala kung atong isuan taas pang kang istorya na shortcut ng nato na ubang istorya hangtod niabot sila didto sa kuan sa Mount Sinai unya gibasol padayon si Moses sa mga tao kay ilang patyon ba dahil kami ni Moses sa kauhaw o sa kagutom kaya baktas sagot sila moto nga hay mo dahil sila dito nga taas ang istorya na siya pero aton lang i-shortcut sa laing panahon na ato po na isaysay so atong i-compare ang nahitabo kanyanto sa Israel kay matod pa ang namao kanyanto mamao ugma o ang mahimo kanyanto paghimo ugma karon kay nahitabo man sa Israel nga naulipon og 430 ka tuig ang mga Israelitas dito sa Ehipto kinahanglan usab nga kanang nasod nga pangapuntangan sa gingharian sa Dios maulipon usab og 430 ka tuig gingharian sa Dios man kay ngano dito man ang plano sa Dios sa Jerusalem sa Israel dito ang plano mo may gani hinungdan nga dito nagawali si Panginoon Jesucristo mahitungod sa maayong balita sa gingharian sa Dios nga dito magasugod ang gingharian sa Jerusalem. Nan kay gibalhin man ang gingharian sa Dios. Gibutang sa usa ka nasod nga nagabungo pamunga sa mga bunga niini sa laktod nga pag-istorya namunga sa Kristohanon nga pagtuo. Nan kay ang Pilipinas nahimo mang Kristiyanos niadtong 1523. Mao nga ang Diyos nang mamadali na itong 1521. Wala masayod si Ferdinand Magellan. Nga 1521, March 16, kinahanglan iyang diskubrihon ang Pilipinas. Ano mahimong nasod? No? Kaya pa may ngalan. O sa pa may gibunyag ato di sa unang Pilipinas. Kay formal man to ka na bang gitawag o legal ba? Kay ang kalibutan, gibahin mo sa duha. Ang dito sa diri sa Asian country ang nakatukad ri ang kay duha man gud ni ang Spain o Dutch so Dutch unta ang magdiskubre dinhi sa Asian country no unya dito sa laing bahin ang pikas bahin Spain ang magdiskubre kay sila naman gayud nakadiskubre sa Amerika no 1492 October 12 no 1492 October 12 so una
na diskubre ang Amerika. Karon balik sa Pilipinas. Mangutana din ngano man nga Kastila man ang nakadiskubre, Spain may naka-record sa history nga Dutch man unta, no? Dutch ato sa nang taga-agamay og explanation. Ngano nga Espanya man nga sa Dutch man ta. Ang istorya ingon ani, kung ang usa ka kumadrona sa una gitawag og mga manghilot or mga midwife, kung mga anak ang usa ka inahan, usa ka babae mga anak, kasagaran magpanak, usara jud na siya ka midwife na may mga alalay na assistants. Usara ang magpanak nga kumadrona. Mo hinungdan kay kung atong ibalik ang istorya taas man puna ato ra nagsiguta gamay para sa sunod higayon ato pa na itapik. Pag panganak dito ni Jacob ug ni Esau, kaluha man na sila. Kaluha ang nagkumadrona kay tinuod na silang natawo nga bata, kaluha ng bata. Usarang kumadrona sa dihan dagko na sila nahimong mga dagkong nasod sumala sa Biblia. Nahimong nasod ang Esau nahimong nasod sa Edom ug ang Jacob nahimong nasod sa Israel. Usara ang kumadrona. Mao nga kun aton tan-awon pud karon ang Pilipinas nganong na-discover sa Spain, tungod kay mo may nakadiskubre sa Amerika, kaluha man sila nga nasod. So, ingon ana, klaro ba may igsuon? Ingon ana ang atong paghubad para masabtan nato ang kinatibuk ang istorya sa kalibutan. Karon 1523 man nahimong Kristiyano, matud pa din nga nasod nga nahimong Kristiyanos, nasod nga namunga sa Kristohanong panugpagtuo. Wa may lain sa Asia, Pilipinas naman nahimong Kristiyano, recorded in history. Philippines naging Christian nation in 1523. Kay gibautismuhan sila ni Pedro Padre Valderrama ni atong Abril 14, 1521. Unya na diskubre ang Pilipinas ni abot si Ferdinand Magellan uban sa mga kauban 1521 sa March 16 diri sa Pilipinas, no? Kanunay nang gikanta ni Yoy Villame, madungog ninyo na discover March 16, 1521. Pero wasa kayo ng 1523 si Yoy Villame, wasa kayo baloan ni kay spiritual pa naman muna wasa kayo baloan. Munang 1523 diha nahimong Kristiyanos ang atong nasod. Karon giun sa pagulipon ang Pilipino, ang mga Pilipinos sa mga Kastila. Sugdan nato ni adtong 1565, no? Kay gikan sa Espanya si Miguel Lopez de Legazpi ni adtong Nobyembre 26, kung ako masayop, Nobyembre 26, 1564. Ni travel sila kay murag wa pa eroplano to, no? Bangka pa ila sakyan. Gikan sa Espanya, ruta ni Magellan niyang gisunod. Adunggo siya ug niabot siya didto sa akong nahibaluan sa history didto sa parting Sarangani na dito sa nilanding. Unya man to November 26 man to sa 1564 sa to pa November, December, January, duha ka bulan kapin kay pagka February 14 sa 1565, no, 1565 February 14 didto gisugdan og ulipon ang atong nasod sa Pilipinas, ang mga Pilipino. Didto gisugdan 1565. Karon gikuptan na ta sa mga Kastila gikan sa 1565 hangtod sa tuig 1896. Tama ba mga kapatid, mga higala? Kay kung atong kumpiton, kuan man gud na 333 years kita giulipon sa mga Kastila. Nganong may umanta nga 430? Ato nang sundi lang yung istorya. Ato din ang kumplitohon. 333 years giulipon
kita sa mga Kastila from 1565 February 14. I-plus na to dito sa ato panahuman 1898 dili 1896 kato 1896 mo man to pagpusil ni Dr. Rizal. 1898 sa ato pa after death na ni Dr. Rizal. No? 1896, 1898 dito nahuman kita pagkaulipon sa mga Kastila nganuman ni abutin diha man na mga Amerikano nitabang man sa mga Pilipino, itabangan man mga Pilipino aron mahimong gawas nun kuno unta ni anang December 10 1898 dito sa Treaty of Paris kapirmahan ang mga Amerikano ug mga Kastila pirmahay gibayran ang mga Kastila og $20 million tama ba? $20 million gibayaran ng mga Kastila sa mga Amerikano og $20 million ni anang December 10 mo na gitawag sa Treaty of Paris. Sa ato pa wala na ang mga Kastila sa Pilipinas. Amerikano na nipuli sa Pilipinas. Ang tanong, gawas nun ba ang mga Pilipino sa mga Amerikano? Gawas nun ba mga kahigala, mga kaigsoon na itong taga-paminaw, taga-subaybay? Ang mga Pilipino dito sa mga Amerikano sugod sa December 10, 1896? Ang tubag mga kapatid, ang sagot, alipin pa rin ang mga Pilipino. Alipin pa rin sa mga Amerikano. 1898. Ni anang mga tuiga pod 1898 dito nagsugod si Presidente Aguinaldo na himong presidente. No, hindi ko nasayop 1898 gasugod si Aguinaldo diha. 1898. 2 years naman to siya kape 1901 human naman to yung term. Kung di ko nasayop 2 years 9 months and 19 days si Aguinaldo na presidente sa Pilipinas. Pero naputol to gikan sa 1901 wala na yung presidente ni sunod. Nasundan 1935 na presidente Quezon, no? Dito ang istorya. Pero ato sa isigutan kining kuan pagkaulipon sa Pilipinas. Kaparehas pa dito sa Israel. Kaparehas pa siya. So karon 1898 kung atong computon ang kulang sa 430 is 97 years. Na kung atong i-add sa 97 years dito sa 333 years sa Kastila, 333 years kitang ulipon sa Kastila, 97 years kita sa Amerikano, sa ato pa 430 years insakto. Kano sa mahuman? 1565 plus 430 years ang tubag 1995. Dito na human ang pagkaulipon nato sa mga Kastila o sa mga Amerikano sa 1995. Gawas nun na ang mga Pilipino sa kamot sa mga Amerikano o sa mga Kastila. 1995, insakto, human na himong gawas nun ang mga Pilipino dito sa mga Amerikano. Mo ka na mga higala natong taga-paminaw, taga-subaybay na itong programa. Mo ka na utak di ka ni malhari, no? Nakakatun ta gamay. Kung doon na may gamay mga koreksyon, punuin ninyo. Atong sige na kasubaybay, isaktuhin niyo para makompleto, mabuo. I-share ninyo ni sa atong mga kaigsunan nga wala pa masayad ini aron sila usa mahibalo, aron daghan dayon tang mahibalo. Daghan tang mahibalo. No? Mo kanay pagkaulipon sa mga Kastila, sa mga Pilipino dito sa mga Kastila o sa mga Amerikano. Mo kanay hinunda insakto 430 years ang Kastila, ang mga Israelitas na ulipon o ang Pilipinas, mga Pilipino
430 usab na ulipon. Kaparehas, insakto. Wala jud magkulang, wala masayo. Ngano man, tungod kay plano sa Dios, dugay ng panahon isipin nato. Kadugay na negative 57, tama ba? Positive 50 kay one man na tao man si Jacob is negative 73. Sila si Esau. Unya, nag-edad siya 130 years old. 57, positive 57 dito si Jacob sa ito. Mo katoy sinugdanan, mo to'y sinugdan tuig na ulipon ang mga Israelitas niya itong positibo 57. No? Positibo 57 kay negative 73 i-add na to dito sa 130 years nga ipanuigon ni Jacob ang tubag positibo 57 dito siya. Unya naulipon man og 430, no? Ato ibalik og gamay para may baluta sa mga tuig. Kina may tuig pod ang Pilipinas, tapoy tuig ang Israel. Naulipon sa Ehipto 57 positive 57 man to. Unya naulipon man pod og 430 years sa ato pa 57 plus 430 years ang tubag 487. In the year 487 ang mga Israelitas gipagawas ni Moses. Algebra na, no? Di ba mathematics mo na buto sabot sa aning Bible. Dili lang lunlon basa, dili lang lunlon ebanghelyo, kundi na'y kompetisyon. Kaya ron kita masayod, kanusa nahitabo o kanusa usab mo abot. Mo ka na'y utok sa atong magtutudlo ya sa kingdom of God. Dili lang ebanghelyo, basa sa Biblia, basa dito, basa diri. Pick up dito, pick up diri sa istorya. Kung dili, base sa Biblia, kompetisyon. No? Na'y kompetisyon. Meron mo, yung i-compute pagkatao ni Jacob kanus ani sulod sa Ehipto ganihaw mo na to siguti niya kigisgutan mo natong tuig sa Pilipinas kanus sa nagsudag ulipon kanus sa natapos pagkaulipon ato subalikan Israel kanus sa nasugod ulipon kanus sa apod sila nakagawas pagkaulipon. So timanin niyo mga higala nasugod sila ulipon niadtong nag-edad si Jacob og 130 years old. Tuig kadto sa positibo 57. Na? Positibo 57. Idugang nimo ang 430 years nga mao'y tuig nga gidugayon sa ilang pagkaulipon, bigawa sila 487. Positive to siya. Positive kaya naog man tong una pagkatao na negative 73 ga usos ang mga tuig. Munang pag-add mo sa 130 years ni saka na pud siya og 57 positibo. Ni gamay no. Positive pero ni gamay dire na tao negative 73. Pag abot plus 130 years nagkagamay hangtod ni abot og positive kay ni saka na pud to ni gamay ni saka na pud kay barrier ato every barrier 1,000 years. So, lain na pong 1,000 years. Unang 1,000 years is negative 1,000. Sunod nga 1,000 barrier, 1,000 years na po, positive na siya. Muto napasulod na siya na negative 73 minus 130 years. May edad ni Jacob mo nga ang tubag positive 57. Gasaka na po ng mga tuig, nagkadako na po siya. Gikan sa gamay, nagkadako. O di, dugang ni mo ang 430 years, gikan sa 57, ni dako na siya maayo. Hangtod niabot siya 487 positive. Dito, gipagawas ni Moses ang mga Israelitas, pero wala na si Jacob, patay na, anuman. Pagsulod ni Jacob sa Ehipto ni atong 57 positibo 57 sa edad niya
edad niya og 130 years old. 57, 17 years after, meaning muihap kag 17 years gikan sa pagsulod na sa negative positive 57, namatay si Jacob. So pag abot sa 487, wala na si Jacob maka-apil dito sa paggawa sa Ehipto kadto niyang banay. Patay naman si Jacob, natanawa kung wa mo naminaw ani karon. Di ta kay balo. Di ta kay balo nga mo dito istorya sa kalibutan dito sa Israel. Istoryahon man matod pa ni Malhari atong istoryahon ang kalibutan. Kay istorya kini sa Ginoo, matod pa niya, istorya kini sa Ginoo. Uban kay di naman ganahan maminaw istorya nga matod pa ni Malhari. Kung di mo maminaw sa istorya, dili mo makibalo sa pulong sa Ginoo. Kaya ang istorya sa Dios mo manay pulong niya. Istoryahon man ang kalibutan. Unang pick upan ninyo itong maayong sa inyong pagtanaw nga angay i-share po sa mata mo ito itong pick upon. No? Kay ini itong kaalam gamay ra jud kay ni. Pasala mag-ampo lang sa Ginoo nga dugangan pa ni gamay nga kaalam aron daghan pang mapasabot nato mga kaigsunan tong Pilipino bisan dili Pilipino makasabot ani abot sa panahon makasabot sila. Bisan Binisaya o Tagalog istorya daghan day mga laing nasod makasabot nga kanang Pilipinas ay giging harian ay sumabot ng panahon. May sukod nga panahon giging harian ay ang Pilipinas. Mao katoy hinungdan nganong naulipon ang mga Israelitas o mao po hinungdan nganong naulipon ang mga Pilipino din sa Pilipinas sa mga Kastila. Mo nang ako din ang gibalik-balik ang istorya nga kadtong nasuko kaniadto hangtod karon didto sa mga Kastila bisan sa mga Amerikano nangasuko ang uban nato igsoong Pilipino. Palaon na ninyo sa hinay-hinay. Kay matod pa diri kung nasuko mo hangtod karon sa mga Kastila, nasuko usab kamo sa Dios kay Dios man ang may plano adto. Kung wala buhata sa mga Kastila ang pag-ulipon sa Pilipinas, dili matuman, dili makadaog ang Pilipinas. Tanawa, dili makadaog sa panaglumba. Kay panaglumba man to, hinahanglan nga buhaton sa mga Kastila sumala sa gisugo sa Dios nga ilang pagabuhaton. Ang ilang pagabuhaton lutuson o kanang pahirapan ulipunon ang mga Pilipino. Napagani ko napatian sa mga ikaidara, mga taas ng edad, latigo daw ang mga silot kaniadto sa mga Kastila, tiguhon misay ng kana. Ang luoy kay itong mga katigulangan na itong panahon, luoy kay sila ang natunong atong panahon nga giulipon ang mga Pilipino. Sa Israel giulipon ang mga Israelitas. Pasalamat kita karon mga bagong tubo nga wala ta maapil atong ulipon, dili na ta nakasaksi ta sa naulipon o sa Kastila, nakasaksi usab kita sa kagawasan, nagawas nun nga kita sa mga pagkaulipon. Pasalamat kita ni ana. Mao nga dili na kita magdumot ni anang mga Kastila o mga Amerikano. Kay ang Dios mo'y nagabuot niya na, mo'y nagasugo nila, pero wala sila masayod silang gibuhat. Kay dikta man to sa Dios, dikta sa Dios kadto tanan. Aron kita masayod mga igsoon. Nga kanang sugo sa Dios, kadto rang gisugo mo ni balog unsay sugo niya. Kay siya ra may gitug-anan sa Dios. Kung kamo sab tug-anan sa Dios unsay sugo niyo, kamo rin nahibalo. Kamo rin nahibalo kay kamo ra may gisugo unsay sugo ninyo. No? Nang sugo sa Dios, suwayon ang sugo nga dili mahabulag sa sugo. Unsay gisugo sa Dios mo yung tumanon kay mo may iyang gisugo. Aron dili kita mahilihis sa iyang sugo. Ingon ana may igsoon. No? Kay mo na sugo to sa mga Kastila, gisugo sa Dios ang Kastila, gisugo sa mga Amerikano. Na
Nya kung ato po sumpayan gamay, malakbit na po si Marcos. Malakbit gihapon si Marcos. Dako kay kalabutan si Marcos Pilipinas. Biro ninyo kung ako buntuganan, di siguro mong tuo. Di ba gibayaran man sa Amerikano ang Kastila? Kuha ko sa $20 million ba to? Oo, kuha ko sa dito sa Treaty of Paris. Pag abot na po sa panahon ni Marcos, gibayaran na po ng mga Amerikano. Si Presidente Marcos gibayad uban ang mga gold. Wa lang ko kay mahibalog pila ka $1 million gibayad ni Marcos. Gibayaran ni Marcos ang mga Amerikano. Gibayaran sa lapi o bulawan. Gibayaran sila. Kaya gibayaran, magipalit man ta nila sa mga Kastila. Kaya ang Kastila may nakauna. Gibayaran man ta nila. Manang gibayaran po ni Marcos. No? Wala ang tay dokumento nga hawak bahin anang gibayaran ni Marcos. Pero mugawas naman ang tinunan na kay mo may hinggawas na istorya nga gibayaran po ni Marcos ang Pilipinas dito sa mga kamot sa mga Amerikano. Ingon ana usab pangigsoon. No, daghan pagkait mga topic nini panahon. Taas pa man panahon po nato habang nagpaabot kita sa panahon. Ato pong ipakalat, ipasundayag sa mga tao ang kaalam gikan sa Dios, wisdom gikan sa Dios. Bahin ang pulong sa Ginoo aron daghan usab nga makakaton ini, daghan. Kay haduol na ang panahon mo na nga sa una mingon si Panginoon si Kristo nga haduol na ang panahon. Pero wala tug-ani ang mga tao dito, wala tug-ani ang mga tinun-an kung kanusa ka ng haduol nga panahon. Na? Haduol na panahon ni Kristo 2,000 years gikan sa pagkatao, mutoy haduol na panahon nga mahuman ang 2,000 ka tuig. Si manahadi pagkatugan na. Kaya mangutana ka sa ubang sikta, wala man po nila na isiguti. Kaya moingon naman po sila haduol ng panahon. Hindi man nato nagihilabtan. Ato lang isigutan, i-compare mo nato nga kinsa nagahatag ko. Kaya naman goy ubang komento nga aon sa po ng wali sa kingdom of God nga puro man numero. Ana, dili man ganahan uban numero. Katong mga hilig umutaya o sana last two sweet trees. Gabantay sila sa numero kay mudaog daw. Saynan mo ana. Pero ngano nga na kompetisyon, kung wala pa kompetisyon, makahibalo ka mo kanusa na ulipon ang Israelitas. Kanusa na tao si Jacob, mahibalo ka kung wala ay kompetisyon. Mo nang na 4 factors sa Biblia. 4 factors: science, mathematics, history, and prophecy. Upat kana mo nagitaw 4 factors. Kay naa diha atong isigutan nato ganiya history naman to. Kay nagi naman hitabo naman tong pagkaulipon nila dito sa mga Ehiptohanon. History usab ang Pilipinas kay humana nahitabo na kutob 1995 atong pagkaulipon. Naging history na po siya. Pero sa una, so po ito nahitabo, prophecy pa siya. Karon history na lang kaya nahitabo naman. No mo na history, prophecy, naging history. No? Science, science. Unya, na kompetisyon. Kaya wala pa kompetisyon, wala dili na ito matagal solusyon. Muna na hibalutag solusyon, kanusa, kanang giingon haduol ng panahon kang Panginoon Jesucristo 2,000 ka tuig katwa 2 lang ka tuig. Saynan niyo ana last 2 minutes na lang sa Dios. Kay 2022 diha man magasugod ang gobyerno sa Pilipinas kanang gobyerno ba nga dili na korupsyon. Giandam sa Dios para dito sa 2024 nga gobyerno sa Dios. 2 years before man, 2 years after, gobyerno sa Diyos. 2 years before, pares ba sa pagkadiscovery sa Pilipinas? Gadali ang Diyos sa 1521, March 16 nga, paila na ang Pilipinas. Recorded in history. Recorded in history nga ang Pilipinas na discovery.
recorded history 2 years after 1523 nahimong Kristiyanos ang Pilipinas. Didto gihatag ang gingharian sa Dios dinhi sa Pilipinas. Kadto manghibasa nato dun niagi mga adlaw, Mateo 21, 42, 43 matud pa. Og si Jesus mingon kanila, wala bagay kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhang bato sa pamagang buhat kini sa Ginoo og sa ato mga mata makapibulong gayon. Busa sultihan ko kamo ngang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa kanasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Tan-awa mga igsoon. Dugay ng panahon gisulat kana. Dugay ng panahon gisulat ipamulong ni Kristo og gisulat ni San Mateo. Nga kanang gingharian sa Dios ihatag sa kanasod. Wala pa mutungaw ang Pilipinas ni anang panahon na wala pa. Nanapoy laing historya na. Nanapoy laing historya. Pag-abot ang mga istorya sa Pilipinas, wala pa mutungaw na panahon na. Pag istorya ni wala pa. Kaya kung atong hisgutan na po dito sa pinadayag, miahaw no sa kamapinta sa manap na talain topic na po ito. No? Ato na po na hisgutan na sa sunod ng mga panahon. Ay lang mo pag absent o tanaw, wala may magpahibalo yung unsay oras. Bahala na ta magdakop-dakop sa oras kaya di man ipare sa radio program nga pa yung alas 7 sa buntag magasugod. Alas 8 sa gabi, alas 8 magsugod kini. Sugod tawag alas 9, sugod tawag alas 8 sa gabi, sugod tawag alauna sa hapon, usay sa buntag, anha. Ingon ana ra. Kay ang time ram po nato ang atong pasyan nga mura o dili tagadali ba. Kung dili tagadali, wala tay time nga di na apas kay di man para sa radyo nga pag oras yung kamo istorya. Paundangon ka unang yun ka kay usar ka oras naman yung ibayaran. Kini ako sa pulaan lang dyan tanaw, no? Sa pulaan tanaw, sa pulaan paminaw, kaya ba no pulaan na pud kay makaingon og gibalik-balik. Away na naman na istorya ko sa Biblia. Kung imo basahon ang balaang kasulatan, usahay magbalik-balik ang istorya diha. Nang humalag sulat ni Mateo, gibalik na pud ni Juan na may inanang istorya. Sila man saksi man sila sa panahon ni Jesucristo. Mga tinun-an man to sila dito. Kamao man to sila tanan sa istorya ni Jesucristo. Lang giban. Pero ang tinun sa istorya lahi-lahi, di ba kabantay mo? Bisan sila pareha ang nagdungog na minaw sa pulong ni Jesucristo. Pagsulat nito na sila sentence nga magkalahi, pero ang tumong igo mura igo ra gyapon silang tumong, pareha silang tumong na ingon ana. Mo na nga ay lang magkatingala nganong balik-balik kasi malhari pa magbalik-balik man guni istorya. Mo nagingon nag history repeats itself. Ang istorya mo balik siya kaugalingon pag-usab. Mo balik na istorya sa kalibutan, balik na siya hangtod masabtan, hangtod sa tanang gagmay bata makasabot bisan katong tasog edad makasabot kay gibalik-balik man atong istorya. Nabayo sa nga report sa News TV nga pa man ako to maklaro may tagibalik to may bahani ng unang istorya bisan kita mismo saksi kana bang plus report lang to na ako kay madungog ipanha man to diri mag ana na istorya. So ina na, pagbalik ni mo istorya dito, mo dito, insakto, kaya gibalik man ang istorya. Ingon na anak. So mo ka na mga igsoon, mo ka to'y panghitabo, wala biya gasay-say lain ani. Kung inyong subayon, gikan sa 1975, pagsugod ni Malharing Pilimon Riam Bonanza, siya usa gasugod ang 1975, timo ko to'y gihatag sa Ginoo nga sukod. July 27 siya gasugod. 3 years after, diyan na siya mga kaigsunan ni Kuyog, daghan ni Kuyog. Pero wala siya magdani. Iwa siya listahan sa notebook o libro sa mga membro, wala siya listahan. Wala siya magdani sa tao. Ni Kuyog lang ang mga tao.
1975 to 1970 tulo ka tuig tunga sing sulod nidaghan sila mga kauban hangtod nga katong mga nikuyog nito nakamao sa iyang kaalam wisdom nakamakakatuon bisan gitago niya matud pa niya gitago sa iyang hawak tong notebook niyang sinulat at tingala man siya kay doon na may mga naminaw niya sige nga kay ingon magutos siya nga daha mo panahon nga nay nag-asikaso pagkaon may mag-preaching sila na yung pagkaon mga nakakaon mo sa hilaw nga kanon ingon na siya nga sa sunod nga tong panagtigom pang preaching ako na maglungag kay dili mo na ako kanog hilaw o to siya nagalungag dito doon ay ga-practice dito sa blackboard puli siya kay galungag man siya minaw siya ang ihang gisulat insakto masig istorya sa tao mura ba kuno og kanang gitawag og recorder tape recorder mo tiya istorya ni karon gihaguliran istorya ni gahapon pagkaugma istorya to sa tao disim siya ang istorya mo to'y sinugdanan ang iyang notebook iyan ang gipakopya sa mga tao nga nagsunod-sunod na niya mo to'y istorya di ko kalimot anak kay iya nga sa mismo gani ako nakahulam ko to yung original nga notebook nakakopya ka to kaya lang wala masukopya tanan kay daghan kay wa masulat tanan wa na ko makopya tanan pwede daghan naman magani kay nagprint og nong kitang hire na tanan sa nong kitang hire ang uban pod wala na masulod diri mga ubang edition sige din lang kay mugawas gigapagawas man naghinay-hinay gihapon ng istorya no mo kana mga higala so medyo taas naman siguro ato ang panag hisgot bahin aning kuan ka hisgot nining umaabot nga gingharian sa Dios mo nga ako dako kay ko pasalamat nining mga tao nga nagsubaybay interesado sa pulong sa Ginoo kay mo man kini sugo ni Malhari kung gisugo pud ang atong mga kaigsunan kitang tanan ay sugo kunang ipahibalo mo matud ba ipaalam niyo sa mga tao sa Tagalog ipaalam niyo ipahibalo niyo sa mga tao pag abot sa aning beneficiary sa deuterium matud pa niya kinahanglan inyo yung pahibaloon ang mga kabus unahon ninyo mga kabus unahan yung mga kabus nga mahimong beneficiary unang amod yung giayog pasabot pod sa orientasyon pero doon na yung mga kabos nga dili po mo apil balong unsa hinungdan mahadlok sila ilista unsa hinungdan di yun sila maapil mo dahil nag-iingon na ito punulti na itong higala na ito dito sa buwang gadil norte nga dili mo biya sa kapobrihon kay di man yun mo apil na iyang punultihon sige kung gusto niyo nga mo biya sa kapobrihon hala apil mo ni beneficiaries wala ni bayad libre mo na sa orientation mo ka na mga iso mga nadugang nga naputaan ng deuterium sa akong isgutan itong mga adlaw deuterium may paglaom na ito mo nang may bukas pa sa atong background dito no ay magtingala na may bukas pa kay i-authorize mo po na ni Malhari yun ang kantahapon siya po ipatugtog na sa radyo na radio program awang ko lang sa uban kung nakadungog sila pag-istorya nang may bukas pa katong Where is Your Heart at assist na ng Kingdom of God song naman may team song sa Kingdom of God kapanganakan muli mga kaharian ng Diyos sa Tagalog sa Bisaya ang gingharian sa Diyos katong kapanganakan muli Tagalog buto kamalhari ng mga kanta compose na malhari siya kakanta no na i-compose po natin Flora yang igsuon dito nag-record sa Sound of Music sa Green Hills niadtong tuig kuha ko sa 1997, 96 mag-ana mga tuiga dito naghimuan og kay uwa pa may DVD sa una pa may CD man pa to siya tape recorder kanabang sa mga tape pa kasi tape siya may uso pa man tong cassette tape ewan ko kung may na-save pa ngayon pero ewan ko lang kung ato madaot so daghan naman po naka-save sa USB hantod na nasa kuan karon mo nang kuanan nato padungog nato kaya lang nauban mo dyan na karat-karat gamay tungod sa mga
gadget siguro to nga pag-record doon ay mga diferensya na ito mga kanana sa mga tip murag doon ako nasib na sa nabawa atong daw ti madaot maguna magdikit-dikit maguna siya di man pareha ng USB di lang ma-virus ang USB dito siya mawala DVD o CD murag inana okay siya basta di magasgasan no sumo ka na mga iso na ay mga kanta mo ay mo katingala ang kanta mo karon naman may kadungogan nang pauso man sila karon jiro man ang kantahan dito na ikanta naman hari daghang ikanta is malahari na pagay bagong silang basi makadungo mo bagong silang gi pagkanta malahari na friendly precision blue moon parte daghang kanta gi kuan malahari sa patungo magkanta gaano kamahal mo na ama to no sa patungo magkanta ha daghan pagkanta nga kuan di kuan ni malahari pero kanang where's your heart sige yun ang ikanta nila bigdaghang tao kay kanta mo kuno sa Ginoo kanta sa Ginoo unya ang kanta na sa Pilipinas kana si Victor Wood kay Pilipino man si Victor Wood Amerikano lang apelyido Victor Wood abi nga ni manhari Victor Wood Diyos din si Victor Wood kay kanta man sa Ginoo may ang istorya sige nang ikanta ng Where is Your Heart na naputay may bukas pa kay kanang may bukas pa kana bang ipaabot nato nga kinabukasan po unsa man ang kinabukasan ni paabot mo nang inunta nga material uban naman uban mga grupo nga dili sila material nga butang daw bahandi dili daw na madala sa langit dili man sa karon kini kanagong bahandi apil na sa gingharian sa Dios sige sulayin ninyo magtukod mo simbahan way kwartahay ay mo pangayo kung saan yung pagtukod ay mo palit simento kung saan yung pagtukod kung ang uban ang kwarta material and spiritual na siya dili pahimong puro spiritual lang dili mabuhi ang tao sa lunlon tinapay lang mo nagingon diha sa Panginoong Hesukristo mag-abay ang material spiritual murag mangguna og kuan kanang ligid sambingay ni malahari ligid sa koromata kung siya nahibalo ng koromata guyuron ng karabaw duha ka ligid na dili pwede ang koromata usari ligid inhan duha spiritual ang material mo nang dili pwede nga dili mag-uban ang duha sulay kuno maglunlon spiritual ka diha sulod sa kabuan unsay mahitabo nimo hala sige kag istorya sa pulong sa Dios ayon nagkaon diha ay nag-inom kay spiritual man kaha diba mo na nga spiritual ang material magkuyog mo kana mga igsoon no so katong mga hindi nato nag-greet pasensya na mo sa sunod mabasahan na po nato kung ng mga maabot diri sa mga atong mabasa di sa screen kaya mo mabasa sa screen hinumduman din ako muna atong basahon pasalamat na nila kay nagtanaw sila nag-like nag-share siguro po sila nag-like muna nga si Reyna Fair Ligados Mendez sige niya po nagtanaw yapon siya no si Jimuel Rosalijos Salis una dyan siya nag-greet kaniya si Meljoy Esther Martinez karon lang good evening po si Esther Martinez amo yung nasuot ng mga higala hindi lang higala kundi kauban man nandito sa Mindanao gikan hanto na sa Manila kauban naman na dito sa St. Anthony Village si Esther Martinez no kumusta na mo diha sa imong pamilya kumusta mong tanan diha nindot kayo no kaya subaybay ta sa pulong sa Dios kay ato na ni share sumala sa tong na katunan gikan ni Malharing Pilimon Bransa ingon ana so siguro taas pa man tag mga higayon puhon sa sunod mga panahon ako samantala magpaalam sa atong programa The Kingdom of God sa atong Malharing Pilimon Bransa sa tanan ng tagapaminaw sa tanan ng mga kauban sa Region 1 hantod sa Region 12 Caraga Region TCR sa tanan na itong mga kaigsunan sa nag-ariglo na ini nag-arrange nag-ayos na ini si Prince Jopet Ligutom siya nag-arrange na ini para maka-live program kita ng Facebook page o iya po i-edit para dito na sa atong YouTube channel no? Jerome Jesus P. Ligutom mo ka na itong YouTube channel so share lang ninyo atong programa
para katong mga higalan niyo na wala katanawan niyo, makatanaw po sila. O still may okay lang kami king. So may response ni Rina Esther Martinez. Salamat sa inyong tanan. Ako magpasalamat sa sunod na higayon. Pinibubos ng Igsoon, si Arang Judong Tuligutom, nagasukad sa Davao City, sa dinhi sa Mindanao. Salamat o may gabi, kanatong tanan, mabuhay ang Kingdom